Speaking of rally, alam nyo ba na sila mismo ay aminado na failure ang rally? Oo, lahat po silang itong mga kakampuit, itong mga NPA na makakaliwa, lahat sila aminado failure. Alam mo bakit failure? Ha? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Pero panoorin natin itong isang analisasyon ng isang analyst daw. Di umano. Di umano no, na analyst. Hindi kasi siya sigurado eh. Oh, ito. What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong profesor. Thank you. Ilan taon na po kayo? 30 po. 30, wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things eh. I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon eh. Kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon eh, final weeks. So I guess... Hindi ako naniniwala doon sa that part na kanyang nitong tao na to. Yung sabi niyang rason niya na dahil daw sa exam sa UP. Una-una hindi lang naman mga taga UP ang pumunta nung unang mga rally. So I don't think kung meron man pumunta nung mga taga UP nung unang rally, hindi naman ganun kadami din. So, hindi yun ang rason. I don't think so, ha? Yun, ako, sinasabi ko lang, tinatabla ko lang yung mga argumento. Pero may mga pinaniniwalaan din tayo. Busy ng mga tao. And then yung mga tao, dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon is dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Yan ang totoo. That's true. 'Di ba? That's true. Confused sila. Alam mo kung bakit confused? Confused talaga sila. Kita mo puro mga bayot yun nandyan. Hindi. Confused yung mga tao pumunta. Aside from yung may mga pumunta sa rally na confused sa kanilang mga gender. Confused sila kasi kanya-kanyang political aspiration yung mga taong naandyan. Yun ang problema. Hinahaluan ninyo ng political. Alam mo, alam natin lahat. Kayo, alam nyo rin lahat yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Alam ninyo na yung pinaka-corrupt na budget, yung pinaka-maraming insertion, nagsimula sa executive, nagsimula kay Marcos, at nag-ending kay Marcos. Si BBM ang may matinding pananagutan dyan. Alam nyo yan. Whether yung sinasabi ni Zaldico ay totoo o hindi, na mismong presidente ay nakakatanggap ng 50 billion, whether that is true or not, which is, I know most of you believe that. As a matter of fact, marami sa inyo talagang naniniwala na kasangkot si Marcos sa matinding korupsyon. Pero gayon pa man, even if hindi siya talagang nakatanggap, the mere fact that he is the president who signed the budget, ibig sabihin po nun, talagang merong matinding pagpapabaya, gross negligence sa parte ni Marcos. So alam natin lahat na dapat siyang mag-resign. Dapat na siyang bumaba dahil sa hindi niya nakayanan na pigilan ng korupsyon. Because of your political agenda na ayaw nyo rin si BP Sara Duterte, kaya tuloy hindi nagkakasundo ang mga Pilipino. Di ba? Yung mga huling EDSA o yung pagpapabagsak ng presidente, halimbawa, hindi ko sinabing pabagsakin natin ng presidente, ha. Ang sinasabi ko lang, yung mga nakaraang EDSA, yung kay Marcos, wala namang
masyadong nagtanong, sino ba papalit? Sino ba papalit? Wala nang ganun eh. Basta alam natin, diktador ay kailangang mawala na sa posisyon. Noong panahon ni Erap, ganun din. Marami sa inyo galit kay Gloria, hindi nyo rin gusto si Gloria nun. Pero hindi nyo na inisip yun. Ang inisip nyo, sige, wala tayong magagawa. Ayaw natin dito sa presidenteng ito. Hindi maayos ito. So, inalis nyo si Erap. Ngayon, kesa na magkasundo-sundo tayo at sundin natin ang konstitusyon, yung constitutional succession na tinatawag, may sarili kayong agenda. Gusto nyong pag-resignin ng presidente at vice president para ipasok yung kayo. Kasi nga mga NPA, itong mga makakaliwa na ito. Gusto nila, meron pa silang bagong pautot ngayon na yung mga tao ang mamumuno. Sino kayo? Kayong mga NPA ang mamumuno sa amin? Ulul. Mamatay kayo. Kayong mga NPA, hindi kayo dapat na namumuno. Mga rebelde kayo eh. Ako naniniwala ako sa mapayapang pagpapalit ng presidente. Dapat legal. Hindi ako naniniwalang illegal dapat ang gagawin. Ayoko ng rebellion. Yan ang pinaka-ayoko. Ayokong lumabas beyond the Constitution. Dapat nasa Constitution ng lahat para hindi magulo. Hindi pwede yung sinasabi ninyo na magbabaan tapos mamumuno, peoples. Kayo lang yung mga NPA lang kayo eh. 'Di ba? Hindi pwede yun. Dapat sundin natin kung ano ang naayon sa batas. Kaya talaga nakukonfuse ang tao dahil sa inyo. Punta ba sila dito I mean, hindi dito sa political analyst na to doon sa mga NPA sa People at saka Power sa mga kakampuit. Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero ning kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti eh. Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill and then kakilala niyo itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos, but paano kapag they ask for resignation? No? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President. No? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para doon sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din eh. And lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? No? Kaya I think Kino-confuse nyo kasi. I mean, yung mga NPA at saka yung mga kakampuit, kino-confuse nila. Ang gulo-gulo nila eh. Mag-focus na lang sana doon sa pag-resignin yung mga kurap. Tangina, kurap ang pinag-uusapan, bigla nyo ipapasok si VP Sara Duterte. Na alinaw-linaw naman, COA na nagsabi, maayos ang paggamit. Pinagpipilitan pa nung baklang abogado na kesyo Maria Piatos daw, Piatos. Gago pala kayo eh. Ginamit nga yan para imbestigahan yung mga korupsyon sa loob ng DepEd, yung mga makakaliwa na nagre-recruit. Naturalmente, gagamit ng ibang pangalan, confidential nga. Saka nakakita ng spy na ginamit yung sarili niyang pangalan. Tapos sasabihin ninyo, kinurap lang. Pero hindi nyo pinupuna yung confidential fund ng presidente na sigurado ko binigay lang sa mga vlogger. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kinurap kagad yung pera. Akala mo naman ganun kalaking na sobra-sobra. Hindi ko naman sinasabing maliit lang ha. Pero ang punto natin dito, hindi kinurap yan ay ginamit sa tama. At yan naman po ay sinabi rin ng COA. Kinlear po ng COA pero wala.
Kupal. Dami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. No? It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na noon. Okay, Di so ba? it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahang Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalyansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi ako in the sense that I'm teaching citizenship and governance. No? I always encourage people to actually participate. In fact, yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust. No? So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, no, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, no, tingin ko kasi walang appetite. No? Ayaw na ng taong bayan na makialam, no, yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you Dahil- personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well, academics kasi ako, no? So kailangan ko makita, no, yung mga ebidensya na ilalabas, no. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical, no. So wag lang tayong halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad, no? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical, no. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko, pagod na rin yung taong bayan na makita na hindi mapanagot, no? Especially yung mga big fish, as they say, no? Yung mga elected official. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control Weakest. corruption scandal? Oh. Yes. I agree na probably this is the weakest kasi may kita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko matatapos niya kasi yung 2028 niya, no? Yung kanyang term matatapos niya yan. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinukol ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo yung i-endorse na by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin pero maraming salamat. Kahit sino lumaban kay BP Sara Duterte, olat. Yan ang totoo. Kahit sino pa ang lumaban kay Pangulong BP Sara Duterte, wala olat yan, ha? Sigurado yan. Kahit sino pa mag-endorse na demonyo dyan, talo yan. Alam mo, mga Duterte supporter, nananahimik lang. Panay ang lait ninyong mga... Hindi to analisa. I mean, panay ang lait nito mga kakampuet at saka ng mga mainstream media at pati ng mga NPA. Panay ang ganyan ninyo. Sige lang. Sige lang. Nananahimik lang ang mga Duterte supporter. Magkakaalaman tayo sa botohan. Tingnan natin. Hindi, ganun lang naman kasimple. Magkakaalaman tayo sa botohan. Gusto nyo ba ng another 6 years of Marcos and Romualdez regime? Or gusto ninyo ng lutang na gobyerno ni Leni Robredo at ng kanyang mga kakampuet? O gusto ninyo ng makakaliwang grupo na sila etong mga progressive kuno, ayaw nilang matawag na makakaliwa, tawag nila progressive kuno, na si Risa Hontiveros na hindi mapaliwanag yung mga ibang bagay na kinasangkutan niyang iskandalo? O gusto ninyo ng isang matigas at subok na gobyerno ng Davao City na si BP Sara Duterte? Kayo na ang bahala.